Samantala, mga ahensya ng gobyerno nakaalerto para sa mapayapa at ligtas sa paggunita ng undas. At bukod dito, mahigpit din na nakatutok ang mga otoridad sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Itinaas ng Department of Health ang Code White Alert kasabay ng paggunita ng undas ngayong taon. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, hindi ito alarma. Bagkus ay nangangahulugan lamang ito ng paghahanda ng DOH dahil sa inaasahan dagsa ng mga tao sa mga pampublikong lugar, partikular sa mga sementeryo. Paliwanag ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, maliban sa mga advanced medical post na nakalagay sa mga himlayan, bilang bahagi ng Code White Alert ay nagsagawa na sila ng stockpiling ng mga gamot at pagpapaigting ng medical staff rotation sa mga pagamutan. Dagdag pa ni Domingo, patuloy rin na nakahanda ang kanilang ahensya sa mga karaniwang sakit na dala ng mga nagdaang bagyo gaya ng mga waterborne disease at influenza-like illnesses gaya ng ubo, lagnat at sipon. Tanging paraan po na para makaiwas ay madali namang maghugas ng kamay ng madalas dahil nalilipat po yan pag nagkakamayan, pagkayakap, ganyan, beso-beso. At kung tayo po ay mahina ang resistensya, matanda o bata, magsuot po ng face mask. Samantala, inaasahan naman ng Philippine Ports Authority na mahihigitan nito ang bilang ng naitala nilang mga pasahero ito nakaraang Undas 2023. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, nasa 1.6 million na may daily peak na 200,000 na pasahero ang inaasahan nilang dadagsa sa mga pantalan nationwide hanggang sa November 3. Mas mataas ito sa 1.5 million na naitala itong nakaraang taon. Kaugnay nito, tiniyak ni Samonte ang pagpapanatili ng seguridad kung saan 24 oras nakamonitor at naka-full deployment ang kanilang mga tauhan kasama ang 24/7 na malasakit desk. Kasama rin dito ang nasa 3,000 security forces na kinabibilangan ng Port Police at K9 units. Dagdag pa ni Samonte, nananatiling fully operational ang kanilang mga pantalan sa kabila ng pananalasa ng magkakasunod na Bagyong Christine at Leon. Tayo po ay nagpapaalala na i-check ang Facebook page ng Philippine Ports Authority, lalo na po nakapost po dyan lahat po ng mga kaisaladong biyahe, pati na rin po yung mga suspended ng biyahe. At dyan din po pati yung mga information kung meron mang sama ng panahon na doon po sa particular port na inyong pupuntahan. Sa pinakahuling ulat naman ng Office of the Civil Defense Region 2, hindi masyado napinsala ng Bagyong Leon ang Cagayan Valley, habang ang nagtamo ng pinsala ay ang Batanes kung saan nasira ang ilang kabahayan, pananim at landslide sa ilang kalsada. Patuloy na rin ang dagsa ng mga tao para dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, habang tiniyak rin ng OCD na mayroon silang mga motorist, medical at public assistance center sa mga terminal at pantalana. Sa huling ulat naman mula sa Philippine National Police, walang naitatalang untoward incident ang PNP, maliban sa mga nakukumpiska ng mga gamit na bawal ipasok sa sementeryo. Nasa 34,504 na kapulisan naman ang ipinakalat, hindi lamang sa mga sementeryo, kung hindi maging sa mga tourist spots. Hindi pa kasama dito ang nasa 12,000 na augmentation mula sa AFP, BFP, PCG, MMDA at force multipliers. Samantala, ayon sa Toll Regulatory Board, nananatiling magaan ang lagay ng trapiko pareho para sa North and South Luzon Expressway. Dahil na rin sa mga bumiyahe na maaga, bunsod na rin ng pabago-bagong lagay ng panahon. Gayunpaman, puspusan pa rin ang paghahanda ng mga concessionaires at toll operators para masiguro ang ligtas sa pagbiyahe ng mga motorista. Inaasahan naman ng TRB na dadagsa muli ang mga babiyahe sa linggo ng hapon ng November 3, pabalik ng Metro Manila hanggang madaling araw ng Lunes. Nakikiusap po kami na sana'y magdoble ingat po kayo sa inyong paglalakbay. I-check nyo na maayos ang inyong sasakyan at inyong pangangatawan at kaisipan. At dagdagan niyo po ang inyong pasensya kung nakaranas kayo ng pagdagsa at traffic. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.